Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre August 1 na. Oh my gosh! Ang bilis ng panahon. Sa susunod maririnig na natin ang Jingle Bell, Jingle Bell. Oh my gosh, Pasko na naman, no? So, yun. So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. And then, happy Friday sa atin lahat. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat at mag-shout out sa mga ilang kaibigan natin, syempre, na nasa iba't ibang panig ng mundo. Katulad na lang, syempre, yung mga taga-USA na nanonood dito sa atin sa Sam TV. And then, of course, yung mga kaibigan natin na nasa parting Canada. And then, of course, marami din tayong mga kaibigan talagang tumututok dito sa Sam TV sa parting Middle East, Philippines, and then Australia, ayan. Saka Europe, may mga friends din tayo, mga ilan-ilan talagang nanonood sa atin sa parting Europe. Maraming salamat, syempre. Baka din meron sa Africa. Ayan. So, ayun. So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. And then, chill-chill lang. So, ngayon, pag-usapan nga natin, eto nga, grabe, nako, talagang patindi na ng patindi ang labanan sa Miss Universe. At isa nga sa mga nakikita nila ngayon dahil nangunguna sa mga hot pics ng mga pageant vlogger at saka sa mga pageant admin dito sa social media. Ito nga ay si Maria Atisa Manalo from the Philippines. So, yon. Diyos ko, malakas talaga yung laban ni Atisa Manalo ngayon sa Miss Universe. Ang tanong, mangyari kaya to? Okay. So, ako para sa akin, natutuwa ako kasi nga, diba? So, pagtingin ko sa social media, ayun, nakakatuwa kasi may mga hot pics na sila. At eto especially sa mga Latin area, nakakaloka. Talaga ang number 1 nila ay si Maria Atisa Manalo, ng ating pambato sa Miss Universe. Pumapangalawa naman syempre ay yung Latina. Ewan ko, may tinatawag silang Miss Latina. Nakakaloka nga kasi di ba may mga Costa Rica, may mga tapos parang biglang may Miss Latina. Sabing ganon, Mama Sam, bakit may Miss Latina? Hindi ko din alam. Hindi ko siya naiintindihan. Kasi, di ba pag sinabing Latina, ito ay yung mga Costa Rica, Dominican Republic, syempre Venezuela, di ba? Lahat ng mga part ng nasa South America yata, oo. So, yun. So, Latina ang tawag sa kanila. Pero ngayon, sa history ng Miss Universe, nagkaroon sila ng Miss Latina na nakakaloka. Hindi natin alam kung ano ba ang pinanggalingan nito at bakit nagkaroon ng Miss Universe Latina. Meron naman Miss Universe Europe, Miss Universe Asia, Miss Universe Kaya, confusing talaga ang pagpasok dito ni Miss Latina. Pero, malakas ang laban niya kasi sa mga nakikita ngayon ng mga pageant analysis ay umaangat itong si Miss Latina. Kaya sabi ganun, confusing. Siguro dahil nga napapansin natin na parang umihina na yung mga Latina kaya meron na silang Power Ranger na parang wow, may Miss Latina na at siya na yung pinakamalakas sa lahat ng Latinas. Ganon. So, yun, nakakaloka. Anyway, so, ayan nga. So, si Maria Atisa Manalo nga ang nangunguna at pumapangalawa nga si Miss Latina. Pumapangatlo naman, ito talaga, nako, grabe talagang pagpasok pa lang ni Ecuador, malakas na siya. Paano naman kasi hindi lalakas sa Ecuador? Nakailang pageant na rin naman to, katulad ni Atisa Manalo. So, naririnig na natin siya at napapanood na natin siya. Lumaban siya sa Miss USA, tapos bumalik siya sa Ecuador, tapos, ayan, 2 beses niya sa sumali sa Miss Ecuador, tapos ayan, nanalo na siya ngayon. Kaya, kung iisipin mo pa din, ang total suma ay nakakatuwa kasi at least finally, di ba, nanalo na siya ng bonggong-bongga. Kaya ako para sa akin, magandang to,
magandang chance para sa kanya. Pero ang tanong, makaari ba kaya to sa Miss Universe? So ngayon nasa top 3 siya ng mga pageant analyst, and then nakikita na malakas talaga ang laban niya. And ako tingin ko, yes. So, yan. Kasi napanood na natin siya sa Miss USA at talagang magaling din siya doon pagdating sa Q&A. At yung beauty niya talagang pasok talaga sa banga, di ba? Pero kung ganda ni Atisa Manalo ang pagkukumpara natin, ay wala. Hindi oobra ang beauty niya kay Atisa Manalo. Charot! So, yun. Kasi syempre, Atisa Manalo to di ba? And then, sumunod ay si Venezuela. Isa din sa mga nakikita natin na malakas din ang laban talaga ni Miss Venezuela ngayon sa competition ng Miss Universe. Siya ang kauna-unahang kandidata na nakoronahan bilang pambato ng Miss Universe sa taong 2025, di ba? And then, nakita ko naman na grabe na ang paghahanda niya. Medyo pressure to sa kanya kasi nga, di ba, nung nakaraang taon, naka-fourth runner-up ang kanilang pambato. And then ngayon, tingnan natin kung ano ang mararating niya. Maganda naman si Miss Venezuela, si Stephanie. Maganda siya. And then parang feeling ko, may ibubuga talaga siya sa competition. Sabing ganun, bakit ganun ang hinana ng Venezuela pagdating sa Miss Universe? Dati nagdo-dominant sila. Dahil siguro hindi na si Osmel ang umahawak. Dati kasi yung si Osmel ang umahawak ng Miss Universe ay talaga naman, masasabi ko, in fairness naman kay Osmel, tutok na tutok niya yung mga girls at alam niya kung paano gagawin transformation sa mga kandidata ng Miss Venezuela. Mula nung umalis si Osmel bilang isa sa mga pageant talaga ng Venezuela, ngayon, bumaksak na sila, no? Hindi na sila umangat talaga ng katulad nung dati na taon-taon na nanalo sila. Tapos, kaya nilang manalo sa Miss World, manalo sa Miss Universe, yung mga tipong ganon. So, Miss International. Sa Miss International, kakapanalo lang naman din nila. Pero hindi ba katulad nung dati na talagang grabe ang init ng Venezuela? Pag sinabing Venezuela, isa yan sa mga, ay naku, matakot tayo dyan kasi malakas yan, yung mga tipong ganon. Ngayon, parang soso lang, charot. Anyway, so tignan natin kung anong maipapakita ni Miss Venezuela, di ba? And then, plus Argentina, oo. Si Argentina medyo naririnig-rinig din natin na medyo malakas din talaga ang laban niya sa kompetisyon. At ayun, so medyo kung iisipin mo parang wow, grabe. Ang daming matitinding mga maglalaban-laban ngayon sa Miss Universe. At ayun nga, so sila yung mga nangunguna ngayon sa mga hot picks, and tingnan natin kung ano nga ba ang ibubuga talaga nila pagdating sa actual competition. Kasi syempre, ang nakikita pa lang naman natin sa kanila, yung mga clips nila, yung mga photos nila. Pero kasi pagdating sa actual at nagsama-sama na sila, ay nako, bongga na yan. At balita ko, aabot daw ng 150 candidates daw yung Miss Universe ngayon. Grabe ha, ang dami ha, nakakaloka yan sa 150. Parang yung ano nga lang, yung nakaraang taon na nga lang, hindi na nila mabigyan ng magandang-gandang momento yung mga kandidata. Ngayon pa kaya na 150. So ano na kaya mangyayari sa kanilang format sa Miss Universe, no? Ay nako, nakakaloka yan. Anyway, so 150 candidates, kung totoo man to, ay medyo dapat talaga mag-double level up ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo. Kasi nga, nakakatakot ang labanan kasi sobrang dami at paano kaya siya mag-stand out dyan sa 150 candidates kung sakali man na ganun ang maglalaban-laban. Pero kahit pa naririnig natin na 150 candidates, nakukuha pa rin ng mga ibang analysis dito sa social media na ilagay si Atisa Manalo sa number 1. Di ba? Dahil siguro yung experience ni Atisa, tapos kilala na si Atisa, tapos ayan nga, syempre maganda ang isang Maria Atisa Manalo from the Philippines. So, di ba? So, yun. So, syempre excited tayo. At ay nako, ano ba yung mga kailangan gawin ni Atisa? Nasabi ko naman na, di ba, styling ang kailangan niyang tutukan. Kasi kung pasarela, okay naman yung pasarela ni Atisa. In fairness naman kay Atisa, bongga naman yung pasarela niya. And then, okay din naman yung mga
yung ganda ni Atisa, oo, yung execution niya, okay naman yun eh. Styling lang talaga. Yung styling na daily talaga na makikita sa kanya na dapat pang Miss Universe na. Diba? So, yun. And good luck, syempre, sa ating pambato. At good luck sa mga magkukumpit ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako dyan. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.